Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, talatang 20. Ito po ang sinasabi, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginagawa. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, O Diyos, patuloy kong inilalapit sa inyo ang iyong mga anak na may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, Panginoon, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Pagalingin mo po, Panginoon, ang mga anak mong ito at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Gayon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na nagpapagaling. Naroon man sila sa kanilang mga tahanan. Lord, patuloy mo silang pagalingin, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod sa kanilang sambahayan at lalong-lalo na sa aming Diyos na siyang nagligtas sa amin mula sa putik ng kasalanan. Lord, salamat. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang mga anak mo na patuloy na naglilingkod sa inyo, ang mga kapastoran. Ikaw, Diyos, ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan, sa kanilang buong pamilya, upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod ng maayos at maibalita ang mga balitang patuloy mong ipinagkatuutos sa iyong mga anak. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming bayan, ang aming bansa. Patuloy mo pong pagpalain ang bansang Pilipinas at patuloy mo pong bigyan ng kaliwanagan ang bawat leader namin, Panginoon, upang walang bangayan, Panginoon, sa kanilang mga pamumuno. Lord, ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Bigyan mo ng kapayapaan ang mga taong ito. Magmula sa aming presidente, vice presidente, mga senador, congressman, hanggang sa pinakamababang posisyon ng barangay. Ikaw, O Diyos, ang magbigay sa kanila ng kaliwanagan sa kanilang mga puso na wala nawang pang personal na interes na kanilang mga ginagawa. Ang patuloy na pagmahal ng mga bilihin, Panginoon, naway kanilang tingnan upang matulungan ang mga mamamayan na nasa kahirapan, Panginoon. Lord, maghimala po kayo
sa bansang Pilipinas. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na magsisihanda sa kanilang pagpasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, Panginoon. Kung sila man ay nagbabiyahe sa oras na ito, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo sila, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo silang ingatan doon at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Panginoong Hesus, sa umaga ito, patuloy kong ipinagkatiwala sa inyo ang aking buhay. Ano man ang kalooban mo sa buhay ko, Panginoon. Sa buhay ng nakikinig ngayon, ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na maghari, magprotect sa bawat isa sa amin. Panginoong Hesus, sa aming naalala ang aming mga kaibigan o kapatid na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Patuloy mo po silang pagpalain, ingatan kasama ng kanilang buong sambahayan. Ilayo mo po sila sa kapahamakan. Maging ang mga kapatid namin na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, patuloy mo po silang gabayan, ingatan, naway ang pagmamahalan ay patuloy na maghahari sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang tukso sa likas na katangian nito, sa pakiramdam pa lang ay mali na. Ang moral na batas ng Diyos ay nakasulat sa puso ng bawat tao. At kapag ang isang makasalanang tukso ay ipinakilala, ang ating mga budi ay agad na nakadarama ng panganib. Gayunpaman, ang tukso mismo ay hindi kasalanan. Si Jesus ay tinukso, ngunit siya hindi nagkasala kailanman. Ang kasalanan ay nangyayari kapag hindi natin nahawakan ang tukso. Ayon sa Marcos 1:13, nanatili siya roon ng 40 araw at dooy tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Ang ating pinakapunong pari, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit, kailanman hindi siya nagkasala ayon sa Hebreo 4:15. May dalawang paraan kung saan tayo tinutukso. Sa pamagitan ni Satanas at ng ating sariling makasalanang laman. Ayon sa Gawa 5, makikita ang isang taong tinukso ni Satanas. Si Ananias at ang kanyang asawang si Sapphira ay gustong magpakita ng higit na espiritual kaysa tunay na kalagayan nila. Ay nagsinungaling sa mga apostol at nagkunwaring ibinibigay nila bilang handog ang buong halaga ng ilang ari-arian na kanilang naibenta. Hinarap sila ni Pedro. Paanong pinuspos ni Satanas ang iyong puso na nagsinungaling ka sa banal na espiritu at nagtago para sa iyong sarili ng ilan sa perang natanggap mo para sa lupain? Sa pagkakataong ito, alam na ni Apostol Pedro na ang
tukso ng pagsisinungaling ay nagmula kay Satanas. Si Ananias at ang kanyang asawa ay parihong sumuko sa tuksong iyon. Ang pagtataksil kay Jesus ni Judas Iscariote ay iniuugnay din sa impluensya ni Satanas. Ayon sa Lucas 22, talatang 3, pumasok si Satanas kay Judas na tinaguriang taga-Keriot na kabilang sa 12 alagad. Sa huli, dahil si Satanas ang Diyos ng sanglibutang ito at ang ama ng kasinungalingan, lahat ng kasamaan ay nagmula sa kanya. Gayunman, ang ating makasariling kalikasan ay kaalyado ni Satanas. Hindi natin kailangan ang pag-udyok ni Satanas para mag-isip ng mga makasalanang pag-iisip. Sinabi sa Santiago 1, Kapitulo 1, talatang 13 at hanggang 14, huwag sabihin ni Numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman siya tinutukso ng kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Kahit ang gusto nating gumawa ng mabuti, lahat tayo ay natutukso. Walang sinumang ang nakahihigit dito. Kahit ang isang tulad ni Apostol Pablo, ibinahagi niya ang pakikibaka ng kanyang laman laban sa espiritu nang isulat niya ang Roma, Kapitulo 7, talatang 22 hanggang 23. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Ang tukso sa sarili nitong anyo ay hindi kasalanan. Nagiging kasalanan lamang ito kapag pinahintulutan natin ang tukso na maging aksyon, maging sa ating isipan. Ang pagnanasa, halimbawa, ay kasalanan kahit na hindi ito ginagawa ayon sa Matthew 5, talatang 28. Ang kasakiman, pagmamataas, pag-iimbot, at inggit ay kasalanan ng puso. Kahit na hindi sila nakikita ng iba, sila ay kasalanan pa rin. Kapag sumuko tayo sa tuksong isipin ang ganitong kasalanan, nag-uugat ang mga ito sa ating puso at nagpaparumi sa atin. Kapag sumuko tayo sa tukso, mga kaibigan, mga kapatid ko, pinapalitan natin ang bunga ng espiritu ng bunga ng laman. At kadalasan, kung ano ang unang naiisip ay siyang ating nagiging aksyon. Ayon sa Santiago 1, Kapitulo 1, talatang 15, at ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Ang pinakamahusay na depensa laban sa pagsuko
sa tukso ay ang tumakas sa unang pagdating pa lamang nito. Si Jose ay isang magandang halimbawa ng isang taong hindi pinahintulutan ang tukso na maging kasalanan. Bagamat natuksong magkasalang sexual, hindi niya binigyan ng panahon ang tuksong ito na mag-ugat. Ginamit niya ang mga paa niya na ibinigay sa kanya ng Diyos at pisikal na tumakas. Sa halip na manatili sa isang posibleng mapanganib na sitwasyon at subukang makipag-usap, mga tuwiran, bigyang katuwiran, ipaliwanag, o kung hindi man ay pahinain ang kanyang pasya. Tumakas si Jose, tumakbo. Ba? So ang tukso ay hindi kasalanan para sa kanya dahil hinarap niya ito na sa paraang nagpaparangal sa Diyos. Madali ito naging kasalanan kung nanatili si Jose at sinubukang daigin ang tukso sa pamagitan ng sarili niyang lakas. Ang Roma 13, talatang 13 hanggang 14, ay nagbibigay sa atin ng patnubay para sa pag-iwas sa mga sitwasyon na maaaring humantong sa tukso. Mamuhay tayo sa liwanag, mga kaibigan, at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan, sa alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Jesucristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Mga kaibigan ko, mga kapatid ko kay Kristo, kung magpapasya tayong huwag gumawa ng paglalaan para sa laman, ilalayo natin ang ating sarili sa mga sitwasyong maaaring masyadong mapangakit. Kapag inilagay natin ang ating sarili sa mga sitwasyon kung saan alam nating matutukso tayo, nag-iimbita tayo ng gulo. Nangangako ang Diyos na maglalaan ng paraan ng pagtakas kapag tayo ay tinutukso ayon sa 1 Korinto, Kapitulo 10, talatang 13. Ngunit kadalasan ang parang iyon ay para maiwasan ang lahat ng sitwasyon. Takasan ang masasamang pagdanasa ng kabataan. Itinuturo sa atin ni Jesus na manalangin. Huwag mo kaming ihatid sa tukso. Diba? Ayon sa panalangin. Ayon sa Lucas 11:4. Ngunit mayroon tayong responsibilidad na bigyang pansin ang direksyon kung saan pinapatnubayan tayo ng Diyos at iwasan ang unang anyo ng tukso hanggat maaari. Manalangin tayo. Aming Diyos at Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pag-asa. Tulungan mo po kami bilang individual, bilang pamilya, at higit sa lahat, bilang isang bansa na manumbalik sa iyo, na sumusunod sa iyo ng buong katapatan. Tulungan mo po kami na maging tunay na Kristiyanong bansa. Angkinin po kami bilang iyo at huwag mo po kaming ipaubaya sa mga kaaway. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen.